Welcome back to our Saturday Chikahan. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang KT Show, ang Taray na Talakayan Showbiz Edition. At siyempre pa, tuwing nagsisimula ang aming show, kami po ay nagpapasalamat sa aming papalaki at papadabing mga organic subscribers. Yes. And as of June 22, meron na pa kaming 6,721 subscribers. Yes, thank you so Palakpakan naman much. dyan. Salamat po. Salamat sa panonood, sa pakikinig, sa pagmamahal, at syempre pa, sa mga bonggang-bongga niyong mga Correct. komento sa amin. Minsan po talaga, nanginingkit ang mga mata ko. Parang, si Glenn, mahal na mahal niyo. Nakaka-touch. Oo, sakit puot na puot kayo. Ikaw kasi, inaaway mo sila eh. Hindi ko malaman kung bakit. May mga comment pa nga may mga comment pa nga minsan, kaibigan, na parang feeling ko, sinutudyo ako talaga. Parang gusto talaga mag-react ako. Parang, Oo. Deadma, I am so all above you. Charot! So, eto na nga po, dahil nga naging tradisyon na namin, tandaan nyo, Correct. panalo ang mga fearful forecast namin, kaibigan Glenn. At ngayon, ang pag-uusapan naman namin fearful forecast ay mula syempre pa sa Edis Awards. Ang Edis po ay binibigay ng Society of Entertainment Editors dito sa Pilipinas. Binubuo po sila mostly ng mga taga-broadsheet Yes. at ilan nating mga kaibigang kolumnista. So, syempre, papayag ba naman kaming makalusot sila sa aming fearful forecast? Kami pa ba ni Glenn? Papayag, kaibigan Glenn. Ang pag-uusapan lang po namin mga nominado ay para sa Best Actress at sa Best Actor nominees. Yes. So, kaibigan Glenn, pakibasa muna ang mga Best Actress nominees, ang mga pumasa sa panlasa ng mga pihikang ng mga patnugot. Oo, ayan. Ang mga Best Actress nominees ng Edis ay sina Catherine Bernardo para sa A Very Good Girl, Charlie Dixon para sa Third World Romance, Julia Montes para sa Five Breakups and a Romance, syempre Marian Rivera for Rewind, Vilma Santos for When I Met You in Tokyo, at Maricel Soriano for In His Mother's Eyes. Palakpakan naman Yeah, po ay sa lahat kasama ng si Best Mar- Actress nominees. si Inay Maria. Ang katakataka sa mga nominasyong ito ay bakit wala ang nag-iisang superstar at ang pambansang alagad ng sining para sa pelikula at broadcast arts, si Miss Nora Honor, para sa kanyang mahusay na pagganap bilang inang bulag sa Pieta. Pieta. At wala rin isa pang movie queen sa listahan. Snubbed to the highest level at to the highest degree ang nag-iisang megastar na si Sharon Cuneta sa kanyang pelikulang na pinalabas ng Film Fest Family of Two. kasama si Alden Alden Richards. Kaibigan Glenn, ano muna ang makasabi mo sa mga nominasyon nila? Ano naman, pasok naman yung mga magagaling din na actress natin dun sa kanilang nominees. Pero yun nga, sabi nga, kanya-kanyang panlasa nga, 'di ba, Oo. ng bawat ano. So hindi na natin maiaano kung hindi ba pumasok si Ate Guy at saka si Ate si Shawi. Sharon, oo, 'di ba? Oo. Kasi kahit naman yung ibang mga ibang award Award-giving bodies. giving bodies, hindi rin naman pumasok yung alin man doon sa dalawa, 'di ba? Mm. Or kahit si Ate V yata hindi pumasok doon sa ibang nominees. Sa amin lang yata sa PMPC, kumpleto yung apat. Dapat. Ako nakakita lang ako kasi parang kung uobserbahan mo ang kalakaran sa show business, parang halos lahat ng mga patnugot ay Noranian. 'Di ba? Parang lahat sila ay may Talaga pagkiling, ba? 'di ba? Parang halos lahat sila ay may pagkiling at pananalig na talaga si Nora Honor ang pinakadakilang actress sa Pilipinas. So katakataka talaga. Hindi naman yata lahat ng mga Ay, nako! Gusto mo asisayin ko mga pakiwari ko, mga Noranian, ng mga patnugot? nakasama sa sa speed. Yes! Naku ha! So sa akin, sabi nga ng aking kaibigan, Glenn, respetuhan na lang tayo ng mga choices. Kaya nga lang, ako lang po, personally, at marami pang iba ay nagtataka, bakit wala si Nora at bakit wala kay Sharon? Ano po ba ang pamantayan na ginagamit ng mga patnugot para masabing ito at si Ganere ay dapat na maging nominado, lalo na sa pangunahing kategoryang Best Actress? Diba? At
sa aking fearful forecast para sa Best Actress ng Emmys, ang pinipili ko syempre pa ay si Catherine Bernardo for A Very Good Girl. Yung acting ni Catherine na yon, parang feeling ko pasang-pasa sa pihikang panlasa ng mga patnugot. Ikaw, Glenn, sinong fearful forecast mo for the Emmys Best Actress? Ako dalawa. Sino? Siyempre si Catherine, tutulad din ng sabi mo, Catherine Bernardo, at saka si Inay Maria. Ah, yes! It will be Hindi talaga nawawala si Inay Maria sa akin. It will be wonderful if Inay Maria wins for In His Mother's Eyes sa gabi ng parangal ng mga Eddies. Diba? So malalaman natin yan sa susunod na kabanata. At ang mga Best Actor nominees, kaibigan Glenn, pakibasa. Ay, mga nominated for Best Actor sina Elijah Canlas para sa Keys to His Heart, Ding Dong Dantes para sa Rewind, Cedric Juan para sa Gumbursa, Piolo Pascual para sa Malyari, Alden Richards para sa Five Breakups and a Romance, at saka si Romnick Sarmenta for About Us But Not About Us. Ako kinaloloko ko lang sa mga nominado sa Best Actor. Hindi ko po alam na meron palang pelikula si Elijah Canlas na gano'n ang Meron! titulo. Kiss to His Heart. Oo. Anong role niya doon? Actually, magaling siya doon kasi Anong kwento niya? parang special child si Okay. kasama niya doon si Sanjo Marudo. Okay. Yeah. And si Dali. Oo. Dali yun. Okay, and I remember it now. So, sino ngayon ang iyong fearful of bet na mananalo sa Eddies? Ako, ang dami kong gustong manalo. Kung gusto mo ng tabla, tabla lang. Huwag natin gawing triple tie or Triple tie daw. Oo. Hindi, gusto ko si syempre, katulad ng mga una ko pa rin pinili, si Romnick Sarmenta. Hindi Yes. mawawala sa... About sa, Us. Oo. About Us, but not about us. Oo. Of course, sama ko rin si Papa P. Okay, for Piolo Malyari. Pascual para sa Malyari. At saka habol na rin sa akin si Elijah. Elijah Kasi Canlas. kakaiba yung Character ginampanan niya. niya doon. At Ah. nagampanan naman na maayos ni Elijah yun. So sa akin, ang fearful forecast ko mananalo sa Eddie, si Ding Dong Dantes for Rewind. Okay. Because mahusay naman talaga siya sa pelikulang yun. At parang, sa pakiwari ko lang naman, ang Eddies ang magbibigay sa kanya ng karangalan Talaga? para maiuwi ang Best Actor. Kay Papa Dong tayo for Rewind. Although, lahat naman talaga ng mga nominado ay dapat Oo, palakpakan. actually lahat sila Lahat sila magaling. mahuhusay. Iintrigahan ko kung saan ang Eddies, pero wag na lang. Inintriga mo na nga kanina. So, para happy vibes lang tayo ng lahat, kaibigan Glenn, basahin na natin ating mga pangmalakasang mga greetings. Ayan, Basa. Hindi naman masyadong maintriga. Oo. Galing kay Yin Yang, congrats to the show. Wala okrayan. Two sides of opinion palagi ang sinasabi nila. Yung ibang entertainment vlogs kapag nagbalita may kasamang paninira. Ay! Yung iba naman pinagkakakitaan yung mga viewers. May mga pakulay or donation kaya nagla-live show. Ano mga show yun? Parang gusto kong malaman, pangalala kayo natin. Hindi, kasi yun, kasama sa yun, may mga gifting process, mga system, ganyan. Ganon. Oo. Basta ako po natutuwa sa iyo, Yin Yang, sa napakaganda momento. Eto, parang ayoko ako ang magbasa. Ikaw na lang magbasa, kapatid. Nakakaya ko ako magbabasa. Galing kay Whirlpool, 2 araw. Matalino talagang tumalakay ng issue si Alvin Ignacio. Bukod sa mahusay, matapang siyang magpahayag ng kanyang opinion at saloobin. At totoo naman po yan talaga. Ay! Ano pangalan nun? Si Whirlpool! At Oo. talagang makasabi ko sa'yo, Whirlpool, mahal na kita. Bibigyan ka daw niya ng ng washing machine. Whirlpool! Whirlpool, malapit na birthday ko, alam mo na. Char! Pero, more than me being matalino, ako po ay nagpapasalamat na ang lagi ko pong, na kahit papano, kami ni Glenn, pinanday na ng karanasan. Yes. Sa industriya ang aming kinauupuan at hindi ikutan sa ngayon. At marunong kami tumingin na hindi kami parang mga reporter, kundi like at large ang paningin namin sa mga issue. At huwag po naman yung masyadong pinagkakadiinan na matalino ako. Kasi po, na-intimidate sila. Wala nang gustong manligaw sa akin. Doon na po tayo sa maganda ako. Basa, kapatid. Ayan, eto, galing naman kay Marisa Laperal.
I like you both. Oh, your Oh, comments are with decency kahit sino man ang topic nyo. Most of all, I know how you love Kimi. Keep it up. Yan, yes, we syempre. love Kimi talaga. At Oo. alam niyo po, nakakataba ng puso para sa amin si Glenn na talagang lugod na lugod kayo sa pagiging disente naming dalawa. Kung alam niyo lang. Charot! Decente. Hindi, pero, di ba, ang sarap basahin na nakita nila yung merito ng aming show. Na Mm-mm. talagang, as much as possible, we try to present all sides of the story. Mm-mm. Lalo na Correct. kapag nag-uopinyon na kaming dalawa. At totoo naman pong mahal namin si Kimi at saka ang Kim Yes! Pao. Kim, paramdam mo naman ang pagmamahal mo sa amin. Ngay! Naman, Char, next! Galing kay Emma Alvido. Mamang, gusto ko tong show na to kasi Kung kung, kumpara, kung sa tinapay, meron talagang palaman, di lang kinuha sa iba yung yung content content. ng news. Yung sabi niya parang Oh, tinapay daw tayo na may palaman talaga. di ba? Oh, Ano po kami, kung palaman po kami, ano kaming klaseng palaman. So, ibig correct. sabihin, katakam-takam yun, di Oo ba? nga. Dahil gulugod na lugod ka. Ikaw from Miss Bacolod pa man din. Maraming salamat po sa magagandang comment. Thank you Kami po ni po. Glenn ay lalong nai-inspire Correct. sa inyong mga comment na ganyan. At doon po naman sa may mga violent reaction, huwag na po kayong umasa na babasahin namin kayo sa aming show. Yun lang. Ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang kaibigang bonggang-bongga. Glenn Sibonga. Ito po ang The KT Show, ang Taray at Talakayan Showbiz Edition. And this break is brought to you by Angkas, Beat the Traffic, Bayad Center, hashtag Bigger Better Younger Bayad, and you can buy it all. Globe, atin ang mundo. Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Smart, live more today. Union Bank, it starts with you. At kami po ay nagbabalik para sa aming medium round of chikahan. Ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bongga-bongga. Glenn Sibonga. Ito po ang The KT Show, ang Taray at Talakayan Showbiz Edition. At medyo seryoso po ang aming pag-uusapan sa medium Yes. round kasi tukol po ito sa hinaing ng mahusay na aktor na si Christian Bables dahil nga meron atang hindi magandang karanasan o pangyayari sa kanyang alaga. Ayan ha, yung alaga po ay aso. Oo, Huwag po kayo mag-isip na kung ano-anong alaga ang ginagawang issue ni Christian. Although tiyak, maraming mausisa sa kung anumang alaga ang kanyang alaga, di ba? So ano ba to kaibigan? Bakit humihingi ng pampublikong paumanhin si Christian para sa kanyang aso? Ayun. Actually, nakaka-relate ako kay Christian kasi syempre isa rin akong Pet lover, oo, fur parent fur ka parent rin. din ako. Meron akong 2 dogs at saka ilang sanrekwang pusa. Kandusena po at lagi Oo. nalalagdagan. Ayun. Siyempre ang kino-complain dito ni Christian, parang humingi siya ng public apology mula sa pet crematorium, sa isang Okay. pet crematorium na tinawagan niya para mag-handle nung kanyang namayapa, yun yung namatay na Yung alaga. maong alagang Oo, aso. si Hope ang Si pangalan Hope. nung kanyang alaga. Mhm. So, ang nangyari is parang 5:28 PM nang namatay si Si Hope. Hope. Kaso, nasa Makati si Christian, tapos nasa Antipolo naman si Hope. Si Hope? Oo. Okay. So, ang nangyari is tumawag siya doon sa pet crematorium na para iayos na yung kanyang alaga, 'di ba? Mhm. Ang nangyari pa, 'di ba 5:28 nga, 9:30 na nasundo yung Okay. Si Hope. para na-delay kasi daw, ang sabi yung driver daw mali yung address na pinuntahan, Mhm. ganyan. Tapos Basta may paliwanag yung pet crematorium, bakit oo, na-late ganyan. nakuha yung Tapos alaga. nung pumunta na si Christian do'n sa pet crematorium, nadismaya siya kasi parang sabi ni Christian parang nakabalandra lang daw kung saan si Hope. Siyempre bilang Pet parent, owner, 'di ba, oo, yes. parang anak mo na 'yan talaga, na Okay. nakita mo na hindi man lang inasikaso mabuti hindi man lang inayos, sabi hindi pa daw parang nalinisan mabuti si Hope, ganyan. Mhm. So ang sama ng loob niya na siyempre
kinuha ko nga kayo para ano, babayaran ko naman Yes. kayo yung service niyo, di ba? Oo. So, dapat ayusin niyo naman yung ano, ayusin niyo naman yung service niyo. Oo. Ang ano kay Christian kasi, kaya siya, nag-seek ng ano, sa isang abogado rin, ng tulong sa isang abogado, para hindi na maulit dun sa Maulit. iba. Ang gano'ng kapabayaan. Oo, na kung gano'n yung nangyayari dun sa alaga ng iba, 'di Kumbaga, ba? ang gusto mo sabihin, kung nangyari gusto sabihin ng Christian, kung nangyari 'yun kay Hope, maaring nangyari rin sa mga iba, kaya lang Oo. hindi nabo-broadcast o hindi And napapag-usapan. considering na ano, siyempre dapat nga inaasikaso nila mabuti kasi Christian Bables yun, 'di ba, Mhm. artista, na puwedeng kumbaga kung maganda yung service nila, puwede silang i-refer o I-recommend. kumbaga the mere posting na gagawin ni Christian na papuri dun sa pet crematorium, malaking bagay yun sa Yes, kanila, yes, for their business. Oo. Pero ito kasi hindi maganda yung ano, hindi maganda yung, naging Karanasan. oo, pati yung image pati nung pet crematorium hindi naging maganda dahil nga sa, Mhm. complaint ni Christian. Mhm. Yun lang naman ang ano, ang gusto lang naman ni Christian, hindi naman siya humingi ng anumang damage, Danyos. oo, danyos, public apology lang na So by ano. this time, kaya nakapag-public apology na yung pet crematorium kasi parang may bagong update na ba o wala pa rin? Siguro, nung last kong chineck wala pa, pero I think ano naman, magbibigay naman siguro 'yan ng ano, public apology kung saka pag-uusapan naman siguro nila Christian 'yan. Kasi alam mo Hmm, naman gano'n naman lagi, 'di ba, oo. pagka merong nasaling o ano, Mm. siyempre makikipag-usap pa rin, ayos pa rin yung kung sino man yung party na ano, na nakagawa ng hindi maganda, 'di At ba? saka si Christian Baptist po, isa sa pinakamabait at Oo nga. pinaka-sweet na artistang kakilala namin ni Glenn. So, hindi po ito magpo-post ng ganyan sa kanyang social media account kung hindi talaga siya parang naitulak na gawin Oo, kung ito, hindi talaga siya 'di ba? nasaktan Na at ano, oo. siyempre alam niyo naman pinakamamahal niyang si ano kasi Christian 'pag nakita niyo yung, Instagram post niya, um, lagi niyang kasama sa madalas yung postings niya yung mga alaga Mga niya. alaga niya, kanyang mga Oo, fur kaya nga siya babies. kinukuhang nag-e-endorse ng ibang, pet, food at saka pet supplies. Kasi nga Mm, ano, maganda yung kanyang, pinapakitang pag-aalaga sa kanyang mga, anak, 'di mm. ba? Ang inaasahan po namin sa DCT show is sana, ah, naayos na ang Oo nga. usapin, nakapag-usap na po si Ginoong Christian Bables at kung sino man po ang may-ari ng pet crematorium. Kung kayo po ay ah, pampublikong paumanhin na, maraming salamat po at inyong binigay ang hinihiling ni Mm. Christian. At sana po maging aral ito sa lahat ng pet crematorium na kung meron po kayong mga serbisyong ipinapangako, ipinapangalandakan, gawin po natin ng maayos because kahit sino po talaga ang mag-alaga ng isang pet at nakita niya sa gano'ng kondisyon at lalo na't namayapa Mm. na ito, para namang hindi tama na parang 'di ba parang pambabastos o sorry for the word, parang pambababoy dun sa nangyari dun sa mahal niyang alaga. Kasi 'di ba siyempre ano, akala kasi ng iba, kasi hayop lang 'yan, aso Yes, lang 'yan. oo, walang Pero damdamin, hindi walang hindi ano. hindi kasi nila naiintindihan minsan ng ibang tao na 'pag nag-alaga ka ng isang, aso, anak na ang turing mo dun kasi ano talaga Oo, minsan nga ayaw mong masasaktan yun na oo. minsan nga totoo 'to ha, kasi ako personally, minsan mas mahal pa yung pagkain nila True kaysa sa naman. kinakain ko. Oo, true naman. At saka alam mo yung Branded, lalo na kung oo, ano, 'di ba, ang aso niyo po ay may breed, 'di ba? oo. Hindi sila La puwedeng kumain ng pagkain lalo ng na mga alaga tao. ni Christian na Oo, may may breed mga breed talaga. talaga. At Kailangan saka talaga ng dog food na oo, mamahalin. At bukod sa kailangan regular na dinadala sa oo, clinic, correct, pinapa-groom. oo. Bukod sa anak na nga yung turing ni Christian diyan, parang ang feeling ni Christian kasi si Hope kasama sa support system niya na Yes, alam true. mo yung siyempre 'pag malungkot ka, Oo, totoo naman po yun, 'pag ako nga nalulungkot pagka
pagka nilambing-lambing lang ako ng alaga ko, talaga Gumagaan ang pakiramdam. oo, mapapangiti at mapapangiti Saka, ako. surprisingly, parang alam ng mga alaga nating hayop, pumulungkot tayo, di Yes, ba? oo. Kasi ano talagang tumatabi sila sa'yo, Oo. tapos lalambingin ka nila, Naamoy-amoy ka, didila-dilaan ka sa dilaan ka didilaan sa ka, pisngi, oo. para just to Minsan assure you na, "Hoy, oo, narito ako, di na ka nag-iisa." correct, correct. 'Di ba? Mm. So sa'min sana nga po, 'wag nang lumawig pa o lumalim pa ang, ah, ah, tangguli ah, tung Tunggalian. tunggaliang ito Mm. at maayos na dahil at ito pa nga pala, I remember somewhere that I read na kung bago ka raw magka-boyfriend o mag-girlfriend, para alam mo kung talagang marunong kang mag-alaga at magmahal, mag-alaga ka muna ng pet, whether a dog or a cat. At do'n mo malalaman kung talagang meron kang kapasidad na magmahal. At tandaan niyo po, ang dogs, mas suplada 'to ang mga pusa, eh. 'Di Oo. ba? Ang dogs po ay sobrang loyal. Oo, 'Di ba? correct. Malayo ka pa lang, 'pag narinig nilang pumapasok na sa gate, naglululundag na, nagkakatahol na, nagpapapansin na. Oo. At talagang parang if you look at the eyes of the dog, in his or her eyes, wala siyang nakikitang mali. Basta alam niya, 'tong taong 'to, mahal ko at minamahal ako. Correct. Kasi ang mga pusa, 'di ba po, minsan gumigilid-gilid lang. 'Pag naapakan mo pa sa buntot, kakalmutin ka ng kahit among-amo ka. Oo, wala silang ano. Mukha sila cur, mas suplada po talaga sila. Pero mga aso, 'di ba, talagang parang pakiramdam talaga nila aso na mahal ako ng amo ko, kaya mahal na mahal ko rin siya. At mas doble o triple sila magpakita ng May mga pagmamahal. ano rin naman, mga May pusa rin na moods. may mga pusa rin naman talagang malambing Oo. talaga. May malambing pero mas karamihan sa kanila suplada, 'di ba? Oo. Kaya for Christian, we hope that kung ano man ang kalungkutang nararamdaman mo lang dahil Mm. kay Hope, naway naibsan na ito, lalo na kung nagbigay na ng public apology ang Pet Crematorium na iyong hinihinga ng nasabing paumanhin. At Mm. Christian, na alam ko, parang Hollywood-bound na ang career mo, di ba? Gusto mo nang mag-invade sa Hollywood at kami ni Glenn at ang buong The TT Show ay nananalig na kayang-kaya mo makipagsabayan sa mga mahuhusay na artista sa Tama. Hollywood. Run free, Hope. Yes! Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang kaibigang bonggang-bongga. Glenn Sibanga. Ito po ang The TT Show, ang Tarya na Talakayan Showbiz Edition. Ay! Talaga pong difficult 'tong tsikahan na 'to kasi nga nagtataka ako, bakit namin ito pag-uusapan? Ito po si Alwin Ignacio, ang Diva That You Love. Kasama ko ang kaibigang bonggang-bongga. Glenn Sibanga. Ito po ang UCT Show, ang Tarya na Talakayan Showbiz Edition. Hindi na namin po magba-backtrack pa kung Oo. anong pangyayari sa issue Mga ito. detalye. At ano pa mga detalye, inaasahan po namin na mga tumatangkilik sa TT Show ay tunay naman kagaya namin. Hindi lang magaganda, makatalino rin. Diba? So, alam niyo na po na si Rosmar at si Rendon Labrador ay diniklarang persona non grata hindi lang doon sa lugar kung saan meron silang supposedly mission, Sa Coron. kundi sa buong Palawan. So, ang pag-uusapan natin, ibigang bonggang-bonggang Glenn, is ano ba para sa iyo ang taong makatawag na influencer? Sa Ayun. tingin mo ba, tong dalawang ito, si Rosmar at si Rondon, ay talagang maihahanay o makasabing mga tunay na influencer? Okay. Doon muna tayo sa question number 1. Ano ba para sa iyo ang isang influencer? Ako para sa akin, ang isang influencer nasa good side na kumbaga nakakahikayat ka ng mga tao na kung ano man yung halimbawa, Inilalako mo? hindi lang yung inilalako kumbaga, kung meron ka mang produktong inilalako o meron ka mang serbisyong Oo. Binabahagi? oo, inaalok Oo. at saka kumbaga, nakakahikayat kang tangkilikin ng mga tao yon. At the same time, nahihikayat yung mga tao na subaybayan yung buhay mo. Yun yung I think yun yung influencer at kumbaga,
yung epekto ng mga ng Ginagawa mo pag-influence mo sa kanila. ay may kabuluhan, Oo, may katuturan. correct. Hindi parang yabang at hangin lang. Oo, hindi yung ano lang, matawag lang na ano, na Influencer. influencer at ano, sikat na content creator ay Creator. ano na. Okay. So, question number 2. Ito bang si Rosmar ay isang tunay na influencer? I believe so na nakaka-influence naman siya ng ano, kasi hindi naman lalago yung kanyang negosyo kung hindi Ano naman ba ang siya. negosyo ni Miss Rosmar na pangmalakasan? Ayoko ng ano yung brand, Oo, pero basta meron po beauty, siyang beauty, meron na siyang skincare. beauty Oo, empire, di oo, ba? meron na siyang gano'n. Meron siyang beauty empire. At Oo, sa totoo lang, malakas at mabenta ang kanyang beauty product. Di okay. ba? So, meron siyang sariling audiences, meron siyang sariling komunidad na nananalig sa mga nilalako niya mga produktong pampaganda. At si Mr. Rosmar po ay kilala sa hindi siya gumagamit ng mga artista o kung sino mang ibang nilalang na may pangalan. Siya mismo ang Siya mismo, nagpapakita oo. sa mga tao sa kanyang mga content na ginagamit niya ang kanyang mga produkto. Diba? Okay, ang sunod na tanong. Nananalig ka ba na si Rendon Labrador ay isang tunay na influencer? Ayan, bago ko muna si Rendon, idagdag ko rin kay Rosmar. Kasi I think kaya rin nakaka-influence siya, malaking bagay rin na ipinapakita niya yung kanyang charity work, Yes. pagtulong sa kapwa. Kaya kasi madalas siya mamigay ng cash, o mamigay ng items, ganyan. So, I think isang factor din yun. Kaya kumbaga, alam mo naman ng mga Pilipino, madali rin mahikayat kung ano, kung Lalo na kung may kabutihan kang oo, kung may pinapakitang ginagawa. kabutihan And sa correct me ano, if I'm sa wrong, tao. kaibigan Glenn, di ba? Siya yung tumulong kay Diwata? Para, Isa sa mga nagbigay ng ano, parang binigyan niya ng ano, 1 million worth of products. oo, para Oh, maibenta. at the same time, yung tinitira ni Diwata ngayon na malapit dun sa parisan niya, siya rin yung nagbigay nun, yung parang para siyang trailer truck something na Okay. ano. Okay. So, si Rendon, dun tayo. Is he a good influencer? Talagang ganun lang talaga ako. Hindi makasagot agad katulad kay Rosmar, di ba? Yes, okay. Hindi, kasi alam naman natin, napaka-negative ng ano, ng Imahe. image ni Rendon dahil 'di ba nga nawala siya dahil sa Social yung media. mga social media Ang daming accounts niya nag-request na siya oo, ipasara. kumbaga sa term nga ng Gen Z ngayon ay na-cancel Na-cancel siya. na-cancel siya ng mga ano, ng mga tao. Saka kasi kaya the reason why laging pinagdudahan ang pagiging influencer ni Ginoong Rendon ay dahil dati, spokesperson siya ng isang bar. Okay. Tapos nagsara yung bar. At natanggal siya bilang spokesperson. So kumbaga, hindi nakatulong yung imahe niya at yung influence niya supposedly para lalong pasukin at tangkilikin yung bar. At lagi rin kasing kontrobersyal ang mga paglalahad at mga Oo. pangungusap ni Ginoong Rendon sa iba't ibang isyong panlipunan, pangpolitikal, at kung ano-ano pa. At saka ano kasi, yung ano niya, yung dating niya, paatake lagi, 'di ba? Kaya kung Maangas oo, masyado. kaya kung napanood niyo yung video, 'di ba? Parang kulang na lang susugurin niya or ano aatakihin niya talaga yung ano yung kausap niya, 'di ba? Ako kasi at this day and age, hindi ako talaga naniniwala na meron talaga mga pangmalakasang influencer sa Pilipinas. Kasi po, sa akin na lang to ha, lahat po ng mga pelikulang ipinalabas kamakailan, na lahat po ay mahinang-mahina sa takilya, may kinatawag silang Influencers Night. Premiere night para sa mga influencer na ito. Kung totoong may influence, ang mga Mga influencer na inimbita ito, doon. lahat ng influencer na inimbitahan sa mga premiere night ng mga pelikula na marami-rami na rin naman pinalabas, bakit po lahat ng mga ito ay sumemplang sa takilya? Bakit walang nahikayat o narahuyo ang mga influencer na ito para panoorin ang mga pelikulang talaga namang sadsad na sadsad sa takilya? Kasi if I remember it right, ang tunay na influencer puro sa akin ay kagaya ni Oprah Winfrey nung unang panahon. Yeah, oo. Pag hinabi ni Oprah Winfrey na ang Datiti Mag, ang pinakamagandang mag at pinakasarap inuman ng kape, bukas pa wala na ito sa merkado. Correct. Ubus Sold na out. ito.
At pag hinabi rin po ni Oprah Winfrey na ang suot na polo shirt ni Glenn, ang kanyang PK polo shirt, ang pinakamagandang isuot na PK polo shirt, bukas po sold out to. Correct. Diba? Ang pinakamalapit na influencer lang na pinanaligan ko ay nung panahon ng kasikatan ng Aldab, ni Maine Mendoza at ni Alden Richards. Noong panahong sila ang pinaka-phenomenal na love team. Naniniwala po ako talaga nag-influence sila dahil nung panahong kinuha si Maine Mendoza para maging modelo ng isang lipstick, isang oras, pagkatapos ito lumabas sa merkado, nag-sold out ang nasabing lipsticks sa 3 major malls in the metropolis. Number 2, alam mo talagang influencer sila dahil nung kasikatan ng Aldab, pinagbabawal na ang commercial na magkasama sila ay maipapalabas sa kalabang istasyon. Oo. Talagang kailangan pag pinalabas sila sa kalabang istasyon, Magkahiwalay. solo lang si Alden or solo rin lang si Maine Mendoza. At alam ko rin talagang influencer sila dahil nga hindi naman talaga kasarapan yung chicken fillet na yun. Di ba? Pero nung promote nila, nagkagulo tayo. Tsaka haba-haba ng pila sinasabing, hindi ba? Yun po sa akin ang influence. At ang influence ni Alden at ni Richard, ni Alden at ni Maine, ay positibo. Walang negatibo sa kanilang dalawa. Mahal na mahal sila ng fan. At ang nakakabaliw doon, parang kahit anong hawakan doon ni Maine at ni Alden, nagiging ginto. Diba? Yun para sa akin, ang tunay na influencer. Pero after them, wala na. Parang presently, nakikita ko naman si Catherine Bernardo. Oo, pero hindi ganong level. Oo. Or presently, maaring si Kim Chiu. Oo. Pero hindi, yung talagang nararamdaman mo, di ba? Parang nung kabataan namin ni Glenn, nung kasagsagan na kasikatan ni Sharon at ni Chris Aquino, hindi pa uso yung term na Lalo si Chris, influencer, di diba? ba? Si Chris. May promote silang product, Oo. bukas, paubos na yun sa supermarket. Correct. Oo. Paubos na yun sa mga mall. So, yun po sa akin. Pero lahat ng mga influencer na sinasabi nila ngayon, kahit si Ann Curtis, kahit si Vice Ganda, debatable ang kanilang pagiging influencer. Dahil makikita mo, halimbawa si Vice, yung makeup na pinopromote niya, pag pumunta ka sa mga kiosk, hindi naman nauubos. Hindi po ba? Or lahat ng mga produktong pampaganda ni Ann Curtis, or lahat ng mga alak na kanyang naging produkto noong unang panahon, hindi na naman naubos sa merkado. Di ba? Kaya, sino ba talaga ang totoong influencer? Mga manonood namin sa Diaryo Tirada. Baka naman gusto nyo i-share Oo nga. sa aming Comment lang comment po kayo section. dyan. Comment kayo. Naniniwala po ba kayo talagang may tunay na influencer sa Pilipinas? Dahil dyan, para kayo makasagot, hinihiling namin kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Diaryo Tirada at sundan kami sa aming Facebook pagina para hindi kayo may iskupan. Ang The Hitty Show po ay pinapalabas tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon. Ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The Hitty Show, ang taring at talakayan Showbiz Edition. Magandang Sabado po! Happy Saturday. Bye-bye po. Bye!